May nahalukat akong video sa Facebook kasi trending itong alias Rene mga kabibig. Itong video na ito ay nagpapakita ni alias Rene at isang naging witness din ni Risa Hontiveros kung saan dinipensahan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Pero later on, biglang nag-iba ang ihip. Nagiging witness na sila ni Risa Hontiveros at sinisiraan nila na si Pastor Apollo Kibuloy. Ay nako, panoorin ninyo ang video ha at i-compare ninyo kung ano nga ba ang katotohanan. Ano nga ba? Hi, good evening guys. Welcome to my vlog and I am Lawrence. I'm Michael. Kami pong dalawa isang mga ex-worker of the kingdom headed by Pastor Apollo C. Kibuloy. Even though po na nasa labas po kami, we're still do believe po sa mga turo ni Pastor. Ngayon po mga kapatid, no, viral po yung Senate hearing na ginawa doon sa Senado. Yung mga false allegation na binabato nila kay Pastor. Meron daw mga witness, may mga aliases. Kinsa man to sila. Sila Amanda, Nina, Sofia, o Jerome. Sila tong mga ex-worker nga nigawa sa kingdom na wala nila gidawat ang correction and discipline sa kingdom. Which is nanggawa sila na itagaan sila privilege sa amahan that time. Itagaan sila privilege na mag-travel all over the world. Itagaan sila balay. Ipaskwela sila og tarong ni pastor. Ang uban nakahuman og law, nurses o aviation. Pero kaning mga nanggawas nahimo silang ungrateful. Wala sila na contented kung say naa sa ilaha. In short, nahimo silang selfish sa ilang kaugalingon. Wala sila nahimong mapasalamaton. Bagkos ang mga naibigay ni Sir sa kanila ilang gibaliktad, gihimo nilang binaboy nila si Sir, kiingnan nila na physical abuse, human trafficking, rapist, ug uban pa. Karon mga kapatid, no, kami ang uban pa nigawas mi sa kingdom. May mga kanya-kanya po kaming rason. Hindi po kami lumabas because na-experience namin yung physically and sexual na pang-abuso daw na ginagawa sa loob. In fact, grabe jud ang pagkamaayo ni pastor sa among mga kinabuhi. Pinaaral kami. Pinaaral kami. Nagsayaw na siya. Bitaw no, kahit nasa gawas meron, grabe pa jud ang pagkamaayo ang samahan pinagi sa iyang tinudlo na anak Pastor Apollo C. Kibuloy. So mao lang to, nagapasalamat gihapon mi ug maayo na gitagan niya po mi guidance, wisdom, knowledge, even though na may diri sa gawas. So mao lang to for our next video. Napay may ma-share. So diri lang sa tataman. So thank you for watching guys. Bye! Ako po. At ito yung bagong video na sinasabi nilang itong si alias Rene ay yung taong nagdepensa kay Pastor Kibuloy noon. At yung isang witness din. Watch this video. Pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya.
Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Sinumong ko ito sa executive secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Kaya siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng SMNI, kinausap po ako ng SMNI CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. So yun na mga kabibig, kayo na ang bahalang mag-nilay-nilay, kayo na ang bahalang mag-observe kung ano ba ito ay nakagalo. Binayaran, may bayaran, or talagang honest from goodness sa kanilang puso na gusto lang makakamit ng hustisya. At bakit lang gusto makamit ang hustisya? Inaano ba sila ni Pastor Kibuloy? Nako,
Kayo nang bahala mag-comment below ha. Gusto ko mabasa yung mga komento nila. Bye everyone. See you next time. Chismoso talaga tayo, no?